Dear IFM, sabi sa isang kanta, love moves in mysterious ways. May mga pagkakataon na darating ang pag-ibig sa panahon na hindi mo inaasahan. O di kaya sa oras na kailangan ng puso mong makaramdam ng pagmamahal. Kaya nga parating sinasabi na hindi mo dapat hinahanap ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, kusa itong darating sa'yo. At isa na ako, Mayora Iska Morena, sa magpapatunay na totoong nangyayari ito. Mga idol at Mayora, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Janina. 30 years old at nagtatrabaho bilang HR office staff sa isang pribadong kumpanya sa Makati. Isa nga pala akong femme lesbian. O yung babaeng-babae ang itsura, pero nagkakagusto rin sa kapwa babae. 3 years ago, mayroon akong kinakasama na itago na lang natin sa pangalang Mercy. Masaya naman ang relasyon namin ni Mercy. Marami akong pangarap na gustong tuparin para sa kinabukasan namin. Pero dahil maliit ang suweldo ko noon, hindi ko magawang tuparin ang mga pangarap na yun. At alam ko sa sarili ko, kung hindi ako kikilos agad, maaaring mawala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Babe, pagkatapos natin kumain, mag-grocery na tayo ha. Siguradong lahat tayong oras sa mga susunod na araw, kaya mas mabuti ngayon na natin gawin. Tsaka, siguro mas maganda kung mag-list na tayo ng mga kailangan nating bilhin para hindi tayo mahirapan mamaya. Basta, shampoo, conditioner, sabon panligo, tsaka sabon panlaba. Fabric conditioner din pala. Toothpaste, mouthwash, ano pa ba? Naku, munti ko na makalimutan. Sabon pala panghugas ng pinggan. Gusto ko nang baguhin yung dishwashing natin eh. Di naman nakakalinis yung ginagamit natin ngayon. Alam ko na. Mag-smart dishwashing. Bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing. Sige. Babe, kanina pa kita napapansin na ganyan ha. Wala ka sa mood. May problema ba? Babe, ayoko dun sa nilipatan natin ngayon. Ang liit-liit ng unit. Tapos wala pa tayong sariling banyo. Alam mo naman na matagal ako maligo, di ba? Kailangan ko ng oras. E di, agahan mo na lang ang pagligo. Hindi ko kaya yun. Saka ano ka ba, nakakadiri kaya? Paano kung balahura yung sinundan ko? Hindi ako makakaligo ng maayos dun, no? Babe, wala naman tayong magagawa ngayon eh. Kundi magtiis. Mura kong nakuha yung kwarto na yun. Saktong-sakto lang yun sa budget natin ngayon. Ay, hanggang kailan ba tayo dun? Ewan ko. Pero huwag ka mag-alala. Pansamantala lang naman yan eh. Sige, ganito na lang. Kapag nakaipon na ako, lilipat tayo sa mas maganda at maayos na tirahan. Sa ngayon, tiis-tiis muna tayo. Kunting pasensya lang, babe. Sige na. Ay, sige.
Magtitiis ako kung yan ang gusto mo. Basta ha, pangako mo lang sa akin na hindi tayo magtatagal dun. Hindi ko naman kasi maintindihan sa'yo kung bakit kailangan pa natin umalis sa dati nating tinitiran eh. Mercy naman. Binabastos ka na nga nung asawa ng may-ari. Gusto mo pang magstay doon? Kaya nga kita nilayo sa manyak na matandang yun para hindi ka nabastusin eh. Tapos ganyan pa yung sasabihin mo. Eh, kaya ko naman yung sarili ko. Saka, hindi naman siya makalapit sa akin, di ba? Eh kasi kasama mo ko. Eh paano na lang kung gabihin ako sa trabaho tapos bigla kang pagtangkaan ng masama nun o mas maganda na rin yung lumayo tayo doon. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Uy, ito naman eh. Ngiti ka na. Eh, ngingiti na yan. Sige na. Ganda-ganda mo pag nakangiti. Ewan ko sa'yo. Halika nga dito. Mayangkat nga. Mahal na mahal kita. At lahat gagawin ko para maprotektahan ka lang. Okay? Hindi ko hahayaan ng sino man nasaktan ka. Kasi dadaan muna sila sa akin bago ka nila hawakan. Kaya magtiwala ka sa akin, babe. Okay? Okay. Salamat. Wala yun. Ikaw pa. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sige na, bilisan mo ng kumain dyan para makapag-grocery na tayo. Okay. Gusto kong gumala muna tayo bago bumalik sa bulok na kwarto na yan ah. Sige na nga. Oh, saan mo gustong pumunta? Kahit saan. Basta yung presko at nakakawala ng stress. Sige, sige. Mag-iisip ako ng mabuti. O, dali na, kain na. Malamig na yung pagkain mo. Ito na, kakain na. Mayora Iska Morena, abot hanggang langit ang pagmamahal ko para kay Mercy. Lahat ay gagawin ko. Makita ko lang siyang masaya. Alam kong OA ang sasabihin niyo, pero hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay kesa mangyari pa yun. Sa bagong simula naming yun ni Mercy, ay umasa ako na may mga bagong mangyayari sa relasyon naming dalawa. Oo, may mga bagong nangyari nga, pero hindi para sa mas maayos at masayang pagsasama. Unti-unti ko napapansin, Mayora, na para bang nanlalamig sa akin yung girlfriend ko. Hindi na siya ganoon kalambing sa akin at madalas din siyang wala sa apartment namin. Mayora, hindi naman ako ganoon katanga para hindi maintindihan ang totoong nangyayari. Alam ko na may mali. At alam ko rin na kung hahayaan ko ang ganong relasyon namin ni Mercy, ay malaki ang chance na maagaw siya ng kung sino mang palihim na umaagaw sa kanya. Babe, Hmm, may gagawin ka ba bukas? wala naman. Bakit? Gusto mo mamasyal tayo? May tayo sine. Tapos, kain tayo sa labas. Nakakamiss na rin kasi. Tagal na nating hindi ginagawa yun. Eh, sigurado ka? Baka gumastos ka lang. Eh, okay lang yun. Minsan lang naman eh. Sige na. Huwag na siguro. Baka awayin mo na naman ako kapag nakita mo akong gumastos. O di kaya, pagkatapos nating mamasyal, mag-alala ka na naman dahil nabawasan na yung ipon mo. Ay, nako. Tatampo ka pa rin ba sa sinabi ko nung isang araw? Sorry na. Pagod lang kasi ako nun sa trabaho eh. Tapos nalaman ko pa na gumastos ka sa mga bagay na hindi mo naman pala talaga kailangan.
anong gusto mong gawin ko? Titigan lang yung perang kinikita ko. Saka hindi naman ako nagkukulang sa pagbibigay ng share ko sa cheap na kwartong to eh. Yung maramdaman ko man lang yung kita, pipigilan mo pa ako dun? Oo, saan ka na naman pupunta? Mag-usap muna tayo. Alam mo naman ayoko nagkakaroon tayo ng tampuhan eh. Kaya nga kita i-date bukas para bumawi ako sa'yo eh. Hindi na kailangan. Ano ba talagang problema? Simula nung dumating tayo dito, nagbago ka na. Hindi ka na malambing tulad ng dati. Halos parang hangin na nga lang ako kung daan-daanan mo ko dito eh. Babe, kung may problema tayo sa relasyon na hindi ko napapansin, sabihin mo naman sa akin. Pag-usapan natin, hindi yung ganito, dedmahan na lang. Wala nga kasi. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Oh, tingnan mo yan. Kahit kailan hindi mo ako nagawang sigawan, ngayon lang. Ano bang meron kasi? Sabihin mo sa akin para maintindihan kita. Ano, hindi mo na ba ako mahal? Ay, pwede ba, Janina? Tigilan mo na nga ako sa linyang yan. Alam mo, sawang-sawa na ako eh. Hindi pa ba okay sa'yo na magkasama pa rin tayo hanggang ngayon, ha? Magkasama nga tayo, pero ganito naman yung nangyayari sa atin. Magsabi ka nga ng totoo. May iba ka na ba, ha? May lalaki ka ba? My God, Janina! Nagiging paranoid ka na eh. Wala nang kwenta yung pinagsasasabi mo. Eh kaya nga ipaliwanag mo. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Alam mo kung bakit nag-aaway tayo? Dahil yun sa'yo eh. Wala ka kasing ibang ginawa kundi punahin yung mga ginagawa ko. Gusto mo lahat ng atensyon ko nasa'yo. Para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw ang tao sa mundo ko, no? Ay, alam mo, diyan ka na nga. Sinisira mo lang yung araw ko eh. Mercy! Teka lang, bumalik. Mercy! Bumalik ka rito! Oh, Janina. Ikaw pala yan. Di ba umuwi sina Daniel at Mercy? Alas 2 na lang ng madaling araw ah. Wala pa eh. Hayaan mo. Uuwi din yung mga yon. Baka nakipag-inuman lang. Eh bakit hanggang ngayon wala pa sila? Kanina pa silang alas 6 ng gabi umalis. Janina, relax ka lang. Si Daniel ang bahala kay Mercy. Walang babastos doon sa girlfriend mo. Eh nag-aalala lang ako kasi baka mamaya may nangyari na sa kanila. Lika, sama mo nga ako. Hanapin natin sila. Nakabahan ako eh. Hindi ako nakakatulog hanggat alam kong nasa labas pa si Mercy. Nasa maayos lang silang kalagayan. Makikita mo mamaya, nasa pintuan na yung mga yun. Samuel, may napapansin ka bang kakaiba kina Daniel at Mercy? Ano naman yun? Eh, masyado na silang nagiging close sa isa't isa. Mas madalas pa kausapin ni Mercy si Daniel kaysa sa akin eh. Tapos pag ako naman yung kausap, lagi mainit yung ulo. Baka meron kaya mainitin yung ulo. Di naman ganun yung dati. Simula nang maging malapit yung dalawa, nag-iba na yan si Mercy. Ikaw ba may napapansin ka ba kay Daniel? Wala naman. Malambing pa rin siya sa akin. Teka, wag mong sabihin na pinag-iisipan mo ng masama yung dalawa. Pasensya ka na, pero ang totoo niyan, oo eh. Ewan ko, kinakabahan ako eh. No, huwag kang mag-alala. Pala kaibigan lang yan si Daniel. Tsaka, alam naman niya yung limitasyon niya. Boyfriend ko siya at girlfriend ba si Mercy. Kaya naniniwala akong walang ginagawang masama yung dalawa. E paano mo naman nagagawang magtiwala ng ganyan kay Daniel? Simple lang. Mahal ko siya. Kasi kapag mahal mo, magkakatiwalaan mo. Eh, mahal mo rin si Mercy, di ba? Oo naman. Buong buhay ko sa kanya ko lang naranasan ang maging masaya ng ganito. Ang magmahal ng higit pa sa kaya kong ibigay. Oo, yun naman pala eh. E di yun yung gawin mong rason para pagkatiwalaan siya. Mararamdaman yun ni Mercy at kapag pinaramdam mo sa kanya na pinagkakatiwalaan mo siya, hindi ka niya magagawang lokohin. Maniwala ka sa akin. Mayores ka, Morena. Pasalamat na lang ako dahil nandyan si Samuel para pakalmahin ako.
Parehas nga pala kaming bisexual. May girlfriend ako at siya naman may boyfriend, si Daniel. Simula na nagkakilala kami ni Samuel, ay kaagad kami nagkasundo. Alam kasi namin ang pinagdaanan at nararamdaman ng isa't isa. Siya rin ang madalas na nagpapakalma sa akin sa tuwing nag-aaway kaming dalawa ni Mercy. At ganoon din ako sa kanya. Lalo na kapag sila naman ni Daniel ang nag-aaway. In short, naging malapit na magkaibigan kaming dalawa. Medyo nakakatawa nga dahil parang sinasadya ng panahon na nagkakaparehas kami ng problema. Kung ano kasi ang nirereklamo ko kay Mercy, ayun din ang madalas na ireklamo ni Samuel kay Daniel. Mayora, ayoko maghinala. Ayokong maging paranoid. At mas lalong ayokong pagbintangan ng girlfriend ko sa isang bagay na kumpiyansa ako na hindi niya magagawa. Pero habang tumatagal at habang mas nagkakalapit sila ni Daniel, ay mas lalo na akong nagdududa. Alam kong alam niyo na ang ibig kong sabihin. Kaya gabi-gabi, nagdarasal ako na sana hindi sa akin iparanas ni Mercy ang pinakamatinding heartbreak na mararanasan ko nang dahil sa kanya. Janina, Oh, Samuel! si Daniel nakita mo ba? Hindi. Nahanap mo ba siya? Si Mercy, hinahanap ko rin. Kanina ko ba siya hindi matawagan? Ay, medyo kinakabahan na ako eh. Si Daniel naman hindi sinasagot yung mga tawag ko. May mga kailangan kaming pag-usapan ngayon eh. Nasaan na kaya yung dalawang yun? Nako, malamang yan magkasama sila. Oh, tinan mo yun. Oh. Parang si Mercy yun ah. Teka, nasaan? Yung nandun sa likod ng kabilang bahay. Ah, Siya nga. Teka, puntaan ko lang ah. sige, samahan na kita. Si Mercy nga. Nakita ko na yung buhok eh. Teka. Oh. Huwag mong tawagin. Bakit? Eh kanina pa nga natin sila hinahanap eh. Basta, may gusto lang ako marinig. Doon tayo pumwesto, ha? Sigurado ka ba dito, Daniel? Magagalit na sobra sina Janina at Samuel. Wala akong pakialam sa kanila. Ang mahalaga, magkasama na tayong dalawa. Magsasabi na ako ng totoo mamaya kay Samuel at ganun din ang gawin mo kay Janina. Pero parang hindi ko kayang saktan si Janina eh. Mahal na mahal niya ako. Ikaw, kaya mo ba talagang iwan si Samuel? Hindi ko na siya mahal. Tayo ang bagay sa isa't isa. Ikaw, ang pangarap ko, Mercy. Hindi na ako masaya sa kanya eh. Naniniwala akong hindi ka na rin masaya kay Janina. Ikaw, mahal mo ako, di ba? Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Pero natatakot ako sa pwedeng magawa sa atin ng dalawa eh. Lalo na si Samuel. Pakasaktan lang ako nun. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para protektahan ka. Magsasabi tayo ng totoo sa kanila. Aaminin natin na tayo ang nagmamahalan. At pagkatapos nun, magsasama na tayong dalawa. At magiging masaya. Bubuo ng sariling pamilya. Di ba, yun din ang gusto mong mangyari? Oo. Mahal na mahal kita. Ayos kayo! Janina! Ikaw malandi ka! Janina! Janina, patawarin mo ako! Patawarin? Niloko mo ako tapos sasabihin mo sa akin
paranoid ka? Janina, please. Tama na. Isa ka pa! Akala ko concerned ka lang sa girlfriend ko. Yun pala balak mo nang agawin? Bakit sino ka ba, ha? Hindi ba palamunin ka lang ni Samuel? Bakit? Mabibigyan niyo ba sa amin ang kaya naming ibigay sa isa't isa, ha? Kaya niyo ba kaming bigyan ng normal na pamilya? Daniel, Normal na tama buhay? na! Tama na! Huwag mo nang palalain pa yung sitwasyon. Hindi! Gusto kong pareho nilang maintindihan kung bakit nagawa natin to sa kanila. Kung anong pagkukulang nila para maghanap tayo ng iba. Kung bakit hindi tayo nakontento sa... Daniel! Sinaulo ka pala eh! Binigay ko lahat sa'yo tapos ganito yung gagawin mo? Ako yung bumuhay sa'yo, hayop ka! Lahat ng kinikita ko, binibigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo, ginagawa ko! Tapos ako pa tong may pagkukulang sa'yo? Bakit? Totoo naman, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit milyon pa yung ibigay mo, hindi mo ako mabibigyan ng normal na buhay dahil isa kang bakla! Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo na mababago ang desisyon namin ni Mercy. Kami ang nagmamahalan, kaya kami ang magsasama. Iiwan na namin kayo dahil mga wala naman kayong pakinabang sa mga buhay namin. Tara na, Mercy. Pero, Tara na. Walang lingon-lingon, Mayora. Umalis sina Mercy at Daniel. At iniwan kaming luhaan ni Samuel. Sabay kaming nag-iyakang dalawa dahil pareho kaming sinaktan at niloko ng mga taong pinili naming mahalin ng sobra. At nang mahimasmasan kami, ay kanya-kanya kami ng pasok sa mga apartment namin. At doon, muli naming binuhos ang lahat ng sakit, galit, at lungkot na nararamdaman namin. Mga idol at Mayora, halos mabaliw ako sa kaiisip kung anong nagawa ko para lokohin ako ng ganito ni Mercy. Oo, alam ko, hindi ko siya kayang bigyan ng normal na buhay, ng normal na pamilya, at normal na pagmamahal. Pero sapat na ba yun para saktan niya ako ng sobra? Naitapon na lang niya basta-basta ang mga taon na pinagsamahan namin. Ilang ulit ko mang hanapin ang sagot sa mga tanong ko, ay hindi ko pa rin magawa. Mayora, litong-lito pa rin ako. Totoo nga ang sinasabi ng iba, nakamamatay sa sakit ang maloko at paasahin na magiging panghabang buhay na ang pag-ibig na ibinigay sa iyo. Dear IFM. Dear IFM. Mayora Iska Morena, para akong nawalan ng buhay nang iwan ako ni Mercy. Wala akong ganang kumain. Walang ganang magtrabaho. Ginagawa ko naman ang makakaya ko para makabangon. Pero sa tuwing naaalala ko si Mercy, Mayora, muling nadudurog ang puso ko. Pasalamat na lang ako dahil karamay ko si Samuel. Nakakagaan din sa pakiramdam na may kasama kang taong nakakaranas din ng pinagdaraanan mo. Dahil alam niya ang bigat ng bawat pagpatak ng buhay. Janina,
Hindi ka pa kumakain, magkakasakit ka niyan. Okay lang ako. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Naiisip mo pa rin si Mercy, no? Oo naman. Kahit 2 buwan na simula nung maghiwalay kaming dalawa. Naisip ko pa rin siya. Hindi pa rin naman nakawala yung pagmamahal eh. Hindi lang naman ikaw eh. Ako rin. Kahit nagawa kong lokohin ni Daniel, mahal ko pa rin siya. Natatakot nga ako na kapag bumalik siya, bigla na lang akong pumayag at kalimutan ng lahat. Bakit kaya ganun, no? Kahit tayo na yung niloko, tayo pa rin yung masigit na nasasaktan. Tayo pa rin yung naghihintay na dumating yung isang araw na babalik sila. Kahit kailan talaga hindi patas ang pag-ibig. Dapat ka sila yung nakakaramdam nito eh. Kasi sila yung nanloko. Dapat nga tayo yung masaya. Pero wala eh. Pareho tayong parang nawala ng gana sa buhay. Alam mo, palagi ko na lang iniisip na siguro kaya nawala sa buhay ko si Daniel kasi may darating na mas deserving sa pagmamahal ko. Kaso ang hirap pala, no? Ang hirap tanggapin kasi iisipin mo, bakit ganon? Binigay mo naman yung lahat pero kulang pa rin. Ano bang gusto nila? Janina, shh. Kaya natin to, okay? Kaya natin kalimutan sila. Hirap sa pili. Ilang beses ko na sinusubukan na kalimutan si Mercy pero palagi ko siya naaalala eh. Hindi ko magawang alisin yung magmamahal sa puso ko. Parang gusto ko na lang tapusin lahat kasi sobrang sakit na. Janina, huwag mong sabihin yan. Mahirap naman talagang lumimot eh. Pero kapag nagawa mo yun, magiging bilib ka sa sarili mo. Naintindihan ko yung nararamdaman mo kasi ako din naloko nila eh. Nagawa akong saktan ng taong minahal ko ng sobra. Alam mo, tama ka, Samuel. Hindi sila yung mga taong deserving sa pagmamahal natin. Pinaranas lang nila sa atin kung paano masaktan para sa susunod na magmamahal tayo. Mas alam na natin yung gagawin. Kaya ito pinapangako ko sa sarili ko na ito na yung magiging huling iyak ko sa kanya. Tama yan. Magtutulungan tayong dalawa. Papatunayan natin sa kanila na hindi sila ang sisira sa buhay natin. Kaya natin to, okay? Kaya natin to. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Salamat, Samuel. Sana makawaan mo ko ng pagiging positive mo, no? Kung naiisip kong kaya kong mag-move on, mas kaya mo yun. Nakikita ko na matapang kang babae. Yun ang gamitin mo para makapag-move on na rin. Kalimutan na natin sila. Tama ka. Magagawa kong kalimutan ng lahat. Teka, alam ko na. Samahan mo na lang ako sa kusina, magluluto ako. Tara? Sige. Ang bango naman ng niluto mong chicken curry. Paborito kong luto to sa chicken ah. Alam ko. Kaya nga yan yung niluto ko eh. At syempre, sasabayan natin yan ng mainit na kanin. Perfect! O siya, chibuga na. Maupo ka na dyan. Ito kanin oh. Damihan mo pa yung paglagay. Sige na nga. Kakalimutan ko munang nagda-diet ako ngayon. Tama ka dyan. Cheat day natin ngayon. Pero cheaters lang tayo pagdating sa pagkain ha, hindi pagdating sa pag-ibig. Oo naman.
Gusto ko yan, no? Perfect din ang banat, no? Sige na, kain na tayo. Mm. In fairness, hindi ko nalasahan yung pagiging bitter mo sa kinakain ko. Sarap. Bakit ko naman idadama yung pagkain sa nararamdaman ko? Wala naman silang kasalanan dun eh. Tsaka, hindi na ako bitter. Natanggap ko na. Agad-agad? Wala pang 3 buwan yung nangyari, okay ka na? Alam mo, choice mo naman kung hahayaan mong maramdaman yung sakit. Ako kasi, mas pinili kong lumimot na lang kaysa sa palagi kong kinukulong yung sarili ko sa kwarto tulad ng ginagawa mo. Uy, grabe ka naman. Hindi kaya ako nagkukulong. Syempre, kailangan ko rin namang magpahinga. Sus, alam ko naman na habang nakahiga ka, umiiyak ka pa rin. Hindi naman may iwasan kasi yun eh. Akala ko ba huling iyak mo na yung nag-usap tayo? Kaya hindi ka nakakalimot eh. Hindi mo ginagawa yung sinasabi mo. Alam mo, Janina, kahit tulungan pa kita, kung hindi mo naman tinutulungan yung sarili mo, wala rin. Kaya kong mag-move on. Dinadaan-daan ko lang. Sige, sabi mo yan ha. Sa tingin mo, darating pa kaya yung tamang tao para sa atin? Oo naman. Lahat ng tao may perfect match. Masyado lang kasi tayong nakafocus sa nakaraan kaya hindi natin nakikita yung future. So, handa ka na ulit na magmahal? Kahit nasaktan ka na ng sobra? O bakit hindi? Hindi si Daniel ang pipigil sa akin para magmahal ng iba. E di, lalaki pa rin ang pipiliin mo? Hindi na siguro. Ano, girlfriend na yung gusto mo? Eh, bakit ganyan naman ang reaction mo? Wala na akong karapatan na magka-girlfriend. Alam ko na. Siguro iniisip mo na walang papatol sa aking babae kasi bisexual ako, no? O hindi ah. Alam mo, hindi ka naman mahirap mahalin eh. Bait-bait mo kaya? Sa totoo nga niyan eh, naging crush kita. Pero mga isang araw lang yun ah. Talaga? Teka, ikaw. Lalaki na ba nga hanapin mo? Ewan ko. Kung sino na lang yung dumating sa buhay ko, go. Basta this time, pipili ako ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Yung hindi ako magagawang lokohin. Yes, agree ako dyan. Basta kaya natin to. Darating yung isang araw na magugulat na lang tayo. Okay na pala. Masaya na pala ulit yung mga puso natin. Mayora Iska Morena. Sobrang napabilib ako ni Samuel dahil sa kabila ng bigat at sakit na pinagdaraanan niya, nagawa niyang makabangon agad. At masaya ako dahil sinabay din niya ako sa pagbangon ko. Dahil dito, naging malapit kaming dalawa. Kapag wala kaming mga pasok, ay panay ang labas naming dalawa. Manonood ng sine, kakain sa labas, magkakaraoke, maglalaro sa arcade at kung ano-ano pa. Nang dahil din kay Samuel, unti-unti, nabubuo na ang nawasak kong puso. Natutunan ko rin sa wakas ang ngumiti muli at maging masaya sa aking buhay. Nang dahil sa kanya, Mayora, nawala ang lahat ng galit na nararamdaman ko dahil sa ginawa sa akin ng ex-girlfriend ko noon. Pero mga idol at Mayora, kasabay nito, unti-unti ko ring nararamdaman na sa tuwing kasama ko si Samuel, gumagaan ang puso ko. Siya na yung parati kong gustong makasama at makausap. Na kapag kaming dalawa lang, parang tumitigil. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Sana sa bahay na lang tayo nag-celebrate ng birthday ko. Ito Alam mo, naman. Janina, hayan ka na naman. Iniisip mo palagi yung gastos. Ayaw mo bang isipin paminsan-minsan na dapat mo rin pagkagastosan yung sarili mo, ha? Birthday mo naman eh. Ayun na nga eh. Okay naman sana, pero ikaw kasi yung gumastos. Sabi ko sa'yo, ako na yung magbabayad. Eh, ayaw mo naman. Wala namang kaso yun sa akin. Birthday gift ko na to sa'yo. Sige na nga, ikaw bahala.
Tara na. Ay, teka, sandali lang. May bibigay pa kasi ako sa'yo. Ano na naman yan? Ito oh, Ano to? pangalawang regalo ko. Buksan mo. Sigurado ako magugustuhan mo yan. Okay. Bracelet? Oo. Nung unang kita ko pa lang dyan, ikaw na agad yung pumasok sa isip ko kaya binili ko na. Baka makuha pa ng iba eh. Eh bakit ako agad yung naisip mo? Ewan ko. Sa katunayan nga niyan, hindi ka maalis sa isip ko. Given na magkasama tayo sa iisang bahay pero tuwing gabi, mukha mo pa rin na nakikita ko. Boses mo pa rin yung naririnig ko. Oy, baka naman nababaliw ka na kung ano-ano nang naririnig mo eh. Siguro nga nababaliw na ako. Nababaliw na ako sa pagmamahal ko sa'yo. Anong sabi mo? Alam kong magagalit ka sa akin kapag inamin ko sa'yo yung tunay kong nararamdaman. Pero hindi ko na kayang itago to eh. Pagod na akong tumakbo palayo kung palagi naman akong nakakahanap ng paraan para bumalik sa'yo. Janina, I love you. Uy, kanta lang talaga? Alam ko ano yung sinasabi mo eh. Hindi to kalokohan. Alam kong mahal na kita at totoo to. Paniwala ka sa akin. Sa katunayan nga, tatanungin kita kung pwede ba kitang ligawan. Hindi. Janina naman. Oh, bakit? Tinanong mo ako, diba? Oh, edi sagot ko, hindi. Yan ba talaga yung sinasabi ng puso mo o kinokontra ka ng isip mo? Look, Samuel, hindi porket pareho tayong nagtulungan na lumimot sa nakaraan, ang ibig sabihin nun, pwede na tayong magmahalan. Magkaibigan lang tayo, okay? Ayokong maging rebound natin ang isa't isa. Pero hindi na pagiging isang kaibigan yung tingin ko sa'yo, Janina. At kahit kailan, hindi ko inisip na gamitin ka para maging maayos ako. Paano ko gagawin yun kung matagal ko na siyang nakalimutan? Ikaw na ngayon yung mahal ko. Pero ayokong umasa at masaktan lang ulit. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na mahal kita. Kung wala ka talagang nararamdaman para sa akin, sige, ahayaan kita. Hindi ko ipipilit sa'yo yung sarili ko. Pero nangangako ako sa'yo, Janina. Magtiwala ka lang. Hihintayin kong dumating yung panahon na ako na yung mamahalin mo. Mayores ka, Morena. Aaminin ko. Nakaramdam ako ng kilig sa mga salitang narinig ko mula kay Samuel. Hindi ko kasi inakala na meron pang magkakagusto sa akin. Medyo weird nga lang dahil parehas kaming bisexual. Kakaiba ito sa akin dahil noon ko lang yun naranasan. Akala ko nung una ay binibiro lang ako ni Samuel. Pero habang tumatagal, mas lalo niyang pinapatunayan sa akin na totoo ang mga sinasabi niya. Araw-araw niya akong pinupuntahan sa apartment ko at kinakamusta. Hindi siya nakakalimot na magdala ng mga paborito kong pangapagkain. Pero, ang pinaka nagustuhan ko kay Samuel, ginagawa niya ang lahat sa paraang hindi ako naiilang. Sa halip, mas lalo niyang nakukuha ang puso't damdamin ko. Samuel, anong ginagawa mo dito? Hindi inaalagaan ka. Ha? Ang taas nung lagnat mo kagabi, muntik na kitang dalhin sa ospital. Buti na lang bago mag alas 4 ng madaling araw bumaba na. Ibig mo sabihin buong gabi mo akong binintayan? Oo. Wala nga naman naiwan kita ang taas-taas ng lagnat mo, di ba? Hindi mo naman kailangan gawin yun eh. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. So, anong kaya ka dyan? Hindi mo nga binibitawan yung kamay ko eh. Hindi ko nga maabot sa mesa yung mga gamot mo kasi ang higpit ng hawak mo. Sorry, nakakaya naman. Pasensya ka na. Okay lang yun.
At least, kahit minsan naramdaman kong ayaw mo akong mawala sa tabi mo. Kumusta na pala yung pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Okay naman na ako. Ayos. O eto, nagluto ako ng lugaw. Kainin mo na to habang mainit pa ha, para magsilabasan yung pawis mo. At teka, sandali. Ihipan ko lang ha. Ako na. Dene, Kaya kong pakainin yung sarili ko. Wala kang ibang gagawin kung di ang magpahinga ng magpahinga, okay? Sige na, nakangalay na ako. Ay, sige na nga. Salamat. Ikaw naman kasi, wala kang ibang inatupag kundi magtrabaho na magtrabaho. Hindi mo iniingatan yung sarili mo, yan tuloy, nagkasakit ka. Uso naman kasi yung magpahinga. Kailangan ko kasing pagbutihan yung mga ginagawa ko para makapag-ipon. Alam ko naman yun, pero hinay-hinay lang. Sa kakamadali mo, kalusugan mo yung nasasakripisyo. Alalahanin mo, mamahalin pa kita kaya alagaan mo yung sarili mo ha. Samuel, paano kung hindi kita magawang mahalin? Anong gagawin mo? E di, mamahalin pa rin kita. Hindi naman porket hindi mo ako gusto, ayaw na ako sa'yo. Kahit ayaw mo, palagi ako mananatili sa tabi mo. Parang pinipilit mo naman na yata yung sarili mo sa akin eh. Hindi ahayaan kitang maging masaya. Kahit sa iba mo pa makita yon. Pero once na kailangan mo na makakausap at makakasama, to the rescue ako sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo ba talaga ako kamahal? Hindi ka naman sigurado kung magkakagusto ako sa'yo o sa lalaki. Lesbian nga ako, di ba? Wala naman yun sa kasarian eh. Nasa sinasabi yan ng puso. Okay. Alam mo sa totoo lang kasi, paano ba? Pero parati akong pinapangunahan ng takot eh. Takot na masaktan, maiwang mag-isa, at yung masasawala. Janina, naniniwala ka naman na hindi ko gagawin yun sa'yo, di ba? Naramdaman ko rin yan dati. Nung panahon namin, mahal kita, pero sinabi ko kasi sa sarili ko, bakit ako matatakot magmahal? Tao ako, may puso, may pakiramdam, tsaka marunong magmahal. Sana magawa ko rin yung isipin. Kaya mo yun kasi nakaya ko. Alam kong mahirap ang magtiwala ulit pero subukan mo lang, Janina. Samuel, bigyan mo lang ako ng sapat na oras para makapag-isip. Pero huwag ka mag-alala. Malapit ko nang tanggapin sa sarili ko na may nararamdaman din ako para sa'yo. Ayoko lang kasing madaliin lahat eh. Kasi ang gusto ko, kapag minahal kita, wala nang pangamba. Wala nang takot. Huwag kang mag-alala. Ihintayin kita, Janina. Kahit gaano pa katagal yan, maghihintay ako kasi mahal na mahal kita. Hindi ako susuko. Araw-araw kong papatunayan sa'yo na karapat dapat din akong maging parte ng puso mo. Mayores ka mo rin Dinahandahan namin ni Samuel ang lahat. In-enjoy namin ang mga pagkakataon na magkasama kami. Hindi namin pinipilit ang mga bagay-bagay. Kaya anong nangyari? Natural na nahulog ng tuluyan ang puso ko sa kanya. Halos 1 taon din ang naging ligawan namin ni Samuel at sa katunayan nga, Mayora, parang hindi ligawan ang nangyari dahil napanatili namin ang nakakatuwang pagkakaibigan naming dalawa. At hindi rin nagtagal, sinagot ko na si Samuel. Ginawa ko yon dahil una, mahal ko na talaga siya. Pangalawa, buo na ang puso ko at handa na itong muling magmahal. Nawala na ang takot ko na baka maranasan ko ulit ang sakit at galit. Dahil alam ko sa sarili ko na nasa tamang tao na ako. Sa ngayon,
masaya pa rin kaming magkasama ni Samuel. Puno ng pagmamahalan at pangarap para sa kinabukasan. Sinong mag-aakala nang isa't isa rin pala ang muling bubuo sa nawasak naming mga puso. Mga idol at mayora, sana kahit papano ay nakapagbigay ang kwento ko ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana, tulad namin ni Samuel, makahanap din ang mga taong nasaktan ng totoong magmamahal sa kanila. Isang pag-ibig na kayang palitan ang lahat ng masasakit na alaala ng nakaraan. Hanggang sa muli, ako ito, nasaktan noon, pero masayang masaya na ngayon. Janina. Ang mga dramatista na nagbigay buhay sa storya natin ngayon sa Dear IFM. The Janina Story. MK Salditos bilang Janina. Bonch de la Cruz bilang Samuel. Jem Abad Regala bilang Mercy. Kyle Punay bilang Daniel. Sound Technician and Drama Editor Martin D. Sa panulat ni Arlene Bellarmino. Directed by Rendel Castro. FM drama has never sounded better. Dear IFM. May mga tao talaga na dumarating sa buhay natin para maging tulay. Sa kwento ng buhay natin, nadadalhin tayo sa masaya at tamang tao. Tulay, patungo sa buhay na walang problema, na walang makakasakit sa'yo. Idol, naniniwala ka ba na may mga tao talaga na dumarating sa atin? It's either a blessing or a lesson. Idol, pwede ba rin ka magbahagi ng iyong komento, suggestion at advice sa ating text line na 0939-706-2816 o di kaya naman pwede ba rin ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa 93.9 IFM Manila. Idol, pwede ka rin mag-message kay Mayora Iska Morena. At sa ating pagbabalik mga idol, pag-uusapan natin kung paano nga ba umuusbong ang pag-ibig mula sa damdamin na nasaktan, nasugatan, at hindi na muling natakot na umibig muli. Idol, magbabalik pa ang ating programang Dear IFM.